Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, for He is forever holy. He is forever righteous. He is forever just. And He is forever faithful to us. Our Father, Yahweh, Jehovah, El Shaddai, Almighty God, the Creator of heaven and earth, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. He will never leave us nor forsake us, even if we are already old and gray. He is our portion. He is our treasure. And we are the apple of His eye. Our Father wants us to be with Him. And so He sent Jesus Christ to us to cleanse us from our iniquities by the blood of Jesus Christ that was shed on the cross, to make us clean. Jesus Christ, Yeshua, is the only mediator to the Almighty Father. No one else but Jesus. The Almighty Father exalted the name of Jesus above all names. Pag sinabing above all names, only Jesus. Itinaas ni Almighty Father ang name niya above all names. Lahat ng pangalan dito sa mundo at pangalan sa heavenly kingdom, itinaas ni Almighty Father ang name ni Jesus. And so Jesus is the coming King, the King of Kings and the Lord of Lords. Because Jesus, He is victorious. When He was in this world, He's obedient to the Almighty Father. And because of His precious blood, we now have a hope and a future. We can now claim our inheritance because we are the children of the Almighty Father if we believe in Jesus Christ. Our Jesus is one with our Father, and we are one with Jesus Christ. Therefore, we are one with our Father through Jesus Christ. And I'm thankful to the Holy Spirit for giving us peace, love, joy, peace, faithfulness, the fruits of the Holy Spirit, and also the gifts of the Holy Spirit, and always reminding us to do righteousness, to follow Jesus' path. We must forever be thankful to our Father because He is for us. That is sent to us, Jesus Christ and the Holy Spirit. So last time we read Job chapter 21, Job chapter 22, and Job chapter 23. Dito sa Job chapter 21, it's Job's pananaw about the wicked. Yung discourse niya on the wicked people of the land. Pag sinabing land, it's not just confined in one place, but it's the whole world, buong mundo. Tinatanong dito ni Job, why did the wicked live and become old? Yes, become mighty in power. Kahit na wicked, nagiging mighty in power. Humahaba ang buhay kahit wicked na tao. So wala sa haba ng buhay yon.
Hindi dahil sa mahaba ang buhay mo, ikaw ay wicked, o hindi dahil sa mahaba ang buhay mo, ikaw ay mabuting tao. Nasa discretion ni Almighty Father yon. May nakikita tayo, no? Matatanda na. Parang hindi pa rin natututo. Gano'n. Their descendants are established with them in their sight and their offspring before their eyes. Sabi ni Job. At ano sila? Mayaman sila, bilyonaryo sila. May kilala ba kayong bilyonaryo na puro kasamaan ang ginagawa? Meron. Madami. Nandito sila sa mundo, buhay pa rin sila. Kasi may purpose si Almighty Father. Lahat may dahilan si Almighty Father. Sa lahat ng bagay. At meron namang mga bata pa kinukuha na ni Almighty Father. Kahit mga babies pa lang kinukuha na ni Almighty Father. May reason din si Almighty Father sa mga ganon. Tapos dito sa Job chapter 22, inaakusahan, hindi matapos ng pag-accuse si Eliphaz kay Job ng wickedness. Sinasabi ni Eliphaz na ang kasalanan ni Job ay napakalaki dahil hirap ng pinagdadaanan niya. Dahil yung pinagdadaanan niya walang katapusan, sunod-sunod na tragedies in life. Kaya inaakusahan ni Eliphaz si Job na masamang tao. Pero hindi nakabase yon, kaya mali si Eliphaz kahit na siya ay matalinong tao. Pinipilit niya si Job na humingi ng kapatawaran. Si Job naman, gusto niyang tanungin si Almighty Father kung ano ang kasalanan niya, pero hindi naman siya sinasagot ni Almighty Father. Kasi nga, trial yon para kay Job if he will remain faithful. Ngayon dito naman sa Job chapter 23, Job proclaimed God's righteous judgment. Nasa discretion lahat ni Almighty Father kung ano ang gusto niya dahil siya ang nag-create ng mundo na to. Hindi tayo pwedeng magtanong. Dahil lahat tayo, we are at the mercy of our good Father. We are only His creations. At sinasabi ni Job dito, he did not depart from the commandments of the Almighty Father. Says, tinetreasure niya yung salita ni Almighty Father. More than my necessary food, mas matindi pa sa kanyang pangangailangan na pagkain sa araw-araw. Ginagawa niyang pagkain or spiritual food niya ang salita ng Diyos. Sabi dito ni Job, sa Job chapter 23, at may takot siya kay Almighty Father. Dito naman tayo ngayon sa Job chapter 24, iska. Since times are not hidden from the Almighty, why do those who know Him see not His days? Bakit yung mga nakakakilala kay Almighty Father, hindi nila nakikita yung plano ni Almighty Father? Tanong ni Job. Kagaya ni Eliphaz, ni Bildad, tsaka ni Zophar, kilala nila si Almighty Father, pero sa mababaw lang ang pagkakakilala nila kay Almighty Father, not on a deeper level. May mga tao sa mundo na to na kilala nila si Almighty Father, kilala nila si Jesus Christ, pero gumagawa pa rin ng wickedness. Verse 2, some remove landmarks, they seize flocks violently and feed on them.
Pag sinasabing some remove landmarks, tinatanggal yung landmarks, ibig sabihin, tinatanggalan yung muhon. Nagnanakaw ng property, nagnanakaw ng lupa. Some remove landmarks. Yun ang ibig sabihin dito nun. They drive away the donkey of the fatherless. Nagnanakaw din ng mga ari-arian ng mga mahihirap. Maraming tao nagnanakaw ng mga ari-arian ng mga mahihirap. Pag magta-transfer ka ng money from your digital wallet, karamihan ng maraming tao na gumagamit na noon, mahirap man o mayaman, may charge. Magkano ang charge? 15 pesos, 10 pesos, 5 pesos. Ninanakawan mo yung mga tao, yung mga malalaking businesses, ninanakawan nila yung tao kahit na mahirap lang yung tao, nagcha-charge pa sila. Ano ba yun? Transaction charge ang tawag doon. Pag nanakaw yun, pero legal. Pero pag nanakaw yun, ayaw ni Almighty Father nun. Nagbabangko ka na nga doon, umiikot na yung pera mo doon, hinihiram na ng bangko yung pera mo, pero may charge ka pa rin. Pag nanakaw na yun, pag-aabuso sa law, sa kontrata, pang-aabuso na yun. Pero hinahayaan ni Almighty Father yun. Legal yun sa pananaw ng tao, pero kay Almighty Father, that's greediness already. So, sino nagpapatupad nun? Mga malalaking businesses. Yung iba kasi mga tauhan lang yun, mga empleyado lang yun. Hindi natin naawain yung mga empleyado. Ang nagpapatupad nun ay yung may mga nakakataas, no? Yung mga empleyado lang yun. Hindi sila, some of them are not aware of it. They drive away the donkey of the fatherless. They take the widow's ox as a pledge. Wala na nga makuha na pera. Kinukuha pa nila yung kaisa-isang ari-arian meron ng isang tao. Kagaya itong donkey of the fatherless, widow's ox as a pledge. Diba? O, asan pag mangungutang ka sa bangko, asan ang titulo mo? Kailangan ng, meron kang collateral. Wala ka nang pera, kukunin pa ang ari-arian mo na maging collateral. Kaya ka nga nangungutang sa bangko, wala kang pera. So, ang gagawin ngayon ng bangko, kukuha ngayon sa'yo ng collateral. Pag hindi mo mabayaran yung utang mo sa bangko, kukunin nila ang lupa mo. May hustisya ba ron? Sa mata ng tao, tama yon, pero kay Almighty Father, hindi tama yan. Kaya nga diba, merong Year of Jubilee, at saka yung tuwing 49 years, at saka yung tuwing 7 years, tatanggalin yung pagkakautang. Verse 4, they push the needy off the road. Nasa road, tinatanggal sa road, sa tamang path. Ano nangyayari ngayon sa needy? Gumagawa ng kasamaan. Nasa road na siya, tama kanyang ginagawa, kaso nga lang, nangangailangan siya. Yung mga tao naman abusado, itinutulak siya na gumawa ng kasamaan. So, gumagawa ng kasamaan. Hawa-hawa tayong lahat. All the poor of the land are forced to hide. Indeed, like wild donkeys in the desert, they go out to their work, searching for food. The wilderness yields food for them and for their children. Baka sabihin, bakit bangko lang ang inaano mo? O sige, anong gusto ninyo? Anong gusto ninyo? Mga businesses, ha? Mga malls.
Kapag bumibili kayo ng bahay substandard, bumibili kayo ng kung ano-anong bagay, ang laki ng tubo doon. 80% ng tubo. Yung material, kasama na ang manufacture, kasama na ang sweldo ng tao. Sa binibili natin sa 100%, ang pinakapuhunan lang doon ay 20%, sometimes 10% lang. Substandard ang mga materials. They spend the night naked without clothing and have no covering in the cold. They are wet with the showers of the mountains and huddle around the rock for want of shelter. Walang matirhan. Kinuha na lahat ng mga greedy people, ng mga magnanakaw. Some snatch the fatherless from the breasts, pati tao, kinukuha nila, and take a pledge from the poor. They cause the poor to go naked without clothing. Ginagamit nila minsan yung mga mahihirap na tao. Dahil may pangangailangan yung mahirap na tao, ay gamitin natin itong mga mahihirap na tao na to. Pangit ang society natin. Kasi nga, makasalanan tayo. Damay-damay. They cause the poor to go naked without clothing, and they take away the sheaves of the hungry. They press out oil within their walls and tread wine presses, yet suffer thirst. No, uhaw kahit sila yung gumagawa ng mga items. Example na lang, sa tubig, sila ang nagbobote ng mga water. Pero uhaw pa rin sila. Ibig sabihin, kulang ang kanilang sahod. Kulang ang kanilang sweldo. The dying groan in the city, and the souls of the wounded cry out, yet God does not charge them with wrong. So yung mga tao na yun na abusado, greedy, buhay pa rin. God does not charge them wrong. Hinahayaan ni Almighty Father. There are those who rebel against the light. They do not know its ways, nor abide in its path. Yung mga wicked people, hindi sumusunod kay Almighty Father. The murderer rises with the light. He kills the poor and the needy, and in the night he is like a thief. The eye of the adulterer waits for the light, saying, no eye will see me, and he disguises his face. Lahat kanya-kanya ng gawain ng kadumihan, lahat ng tao, kanya-kanya. Kasi may sasabihin dyan, ay hindi ako nagnanakaw. Pero anong ginagawa mo? Nagsisinungaling ka. O kung hindi ka man nagsisinungaling, chismosa ka. Iba-iba ang iba-iba ang kasalanan natin. Pero pare-parehong kasalanan. Iba-iba lang ang nature. Merong kahit minister or elder or deacon or pastor or preacher, sa umaga maayos siya, pero pagdating sa gabi nasa internet naghahanap ng mga kabastusan. Naghahanap ng mga malalaswa sa internet. Pati yung mga member gustong laswain, ano man tawag, gustong patulan yung mga member, makakita lang ng ay may member kami maganda ron. Lalaswain na or ano bang tawag doon, makikipag-flirt na sa member. Pero Christian church na, sabi na Christian church, pero nakikipag-flirt sa mga member kahit may asawa siya. Nakakahiya naman yun. May mga gano'n na tao. Meron pang iba na sabi hindi sila na mag-aasawa habang nilingkod kay Almighty Father, pero pumapatol pa rin sa mga member ng kanilang parokyano ba tawag? Parokya ni Edgar. Parokya. O yun, mga ganon. Kunyari, bawal daw sila mag-asawa. Pero
may nakitang babae ron, pinatulan. Or pero may nakitang lalaki ron, lalaki sa lalaki, pareho sila. Oh. And he disguises his face. Nagtatago, no? Nakikipag-meeting, ang tawag doon? Secret meeting. Verse 16, in the dark, they break into houses, which they marked for themselves in the daytime. They do not know the light. For the morning is the same to them as the shadow of death. Umaga at gabi, gumagawa ng kadumihan. If someone recognizes them, they are in the terrors of the shadow of death. They should be swift on the face of the waters. Their portion should be cursed in the water, or in the earth, sorry. Their portion should be cursed in the earth, so that no one would turn into the way of their vineyard. So, para walang maggumaya sa kanilang mga gawain. As drought and heat consume the snow waters, so the grave or Sheol consumes those who have sinned. Ngayon, yung mga taong nagkasala na yon, the grave consumes those who have sinned, or Sheol. Pag sinasabing Sheol, impyerno. Pag sinasabing grave, impyerno to. Kasi, ang mga anak ni Almighty Father, hindi tayo mapupunta sa grave. Kasi, mapupunta tayo sa bahay ni Almighty Father. Yung mga mapupunta lang sa grave, sa death, yun yung second death. Verse 20, the womb should forget him. The worm should feed sweetly on him. Yung mga uod. He should be remembered no more. Yung mga gumagawa ng violence, wickedness. And wickedness should be broken like a tree. Dapat putulin ang kadumihan or ang kasamaan sa mundo na to. For he preys on the barren who do not bear, and does no good for the widow. Hindi nakakabuti, walang mas mabubuting ginawa. Hindi nakaka-inspire. But God draws the mighty away with his power. He rises up, but no man is sure of life. Pero si Almighty Father, iniingatan niya yung mga tao, draws the mighty. Mighty mga taong sumusod kay Almighty Father, away with his power. He rises up, but no man is sure of life. Pero wala tayong kasiguraduhan sa buhay natin kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Kaya yung mga insurance, meron kayo assurance, iba-ibang name, no? Galing yun sa word, yung root word doon ay sure. Insurance, assure, meron ka ba insurance? Sure yun, yung may sure, root word. Or assurance, meron ka bang life assurance? Walang assurance, wala tayong sure dito sa mundo. No man is sure of life. Ha? Ginagawang business lang yung business yun ng laway. Tapos pag magkukubra ka na sa insurance mo, ang hirap kumuha ng insurance, ang daming mga clauses, kailangan ganito. Pera mo na yun na, ibinigay mo pa sa insurance. E di, business kasi yun, o dinaloko ka na. Kukunin naman kamag-anak mo, hirap na hirap. Inuunti-unti ang bigay sa'yo. Bakit inuunti-unti? Ginagamit yung pera mo para umikot sa negosyo nila. Para kumita ngayon sila. Kaya yung mga bangko, ang daming bangko. No. At yung mga bangko na yan, meron yung association, at meron ang pinaka-head ng bangko na yan, meron yung head sa buong mundo. May isang bangko na pinaka-head sa buong mundo. So, doon sila nananagot ngayon, yung mga bangko na dito sa country natin, sa iba-ibang country, meron silang membership na isang bangko na pinakamalaki. Doon sila nananagot. Dahil nga, yon ay pagmamayari ng isa
sa pinakamayamang tao or pamilya sa buong mundo. Sila nagko-control. Baka kung saan tayo mapunta, Iska. Kasi doon talaga yon. Yun talaga yon. So yung nagko-control ng mundo na ito, konting pamilya lang sila, greedy sila, hindi sila kay Almighty Father. Gusto nilang sakupin ang buong mundo. Sila lang ang maging mayaman. Kaya, ano sila, yung minomonopolize nila pati pagkain. Meron silang conglomerate. Verse 22, But God draws the mighty away with His power. He rises up, but no man is sure of life. He gives them security and they rely on it. Yet His eyes are on their ways. Si Almighty Father, bibigyan niya tayo ng security. At tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Pero si Almighty Father, titignan niya yung gawain natin. Ano bang ginagawa ng mga anak ko? Maayos ba ang gawa ng anak ko? Binibigyan ko ng blessing ang mga anak ko. Anong ginagawa kayo ng blessing ng mga anak ko sa mga blessings na binibigay ko? Ano bang ginagawa natin? Greedy ba tayo? Selfish ba tayo? Kung sa maliliit na bagay, hindi tayo mapagkatiwalaan, paano na pa sa mga heavenly things? Yun ang isa sa mga parable ni Jesus Christ. Natatandaan ba natin isa sa mga parable ni Jesus Christ? Yung maliliit na bagay, yung parable of the talents. Sa maliliit na bagay, mapagkakatiwalaan ba tayo? Kung sa maliliit na bagay, hindi tayo mapagkatiwalaan, mas lalo na siguro hindi tayo mapagkakatiwalaan sa mga bagay na mga mas importante pa. Yun yung parable ni Jesus Christ. Ang parable yun, parable of the talents. Matthew chapter 25, verse 14 to 30. Yun ang ibig sabihin ng parable of the talents. Verse 24, They are exalted for a little while, then they are gone. They are brought low. They are taken out of the way like all others. They dry out like the heads of grain. Now if it's not so, who will prove me a liar and make my speech worth nothing? So, ang mga tao, sadali lang ang buhay natin dito sa mundo. And then, they are gone. Tayo, gone. Brought low. They are taken out of the way like the others. Tinatanggal tayo sa mundo na to, gaya ng mga nauna sa atin. Nagda-dry tayo, nagiging lupa ulit tayo. Ngayon, sabi ni Job, prove me a liar. Ano, tama ba ako o mali ako? Yung sinasabi ko ba, walang kwenta? Sabi ni Job. Ito naman yung sabi ni Bildad sa Job chapter 25. Then Bildad, the Shuhite, answered and said, ito si Bildad, religious person to, inulit ko. Dominion and fear belong to him. He makes peace in his high places. Is there any number to his armies? Upon whom does his light not rise? How then can man be righteous before God? Or how can he be pure who is born of a woman? Meron bang tao na magiging pure na pinanganak ng babae? Paano ba maging righteous kay Almighty Father? If even the moon does not shine and the stars are not pure in His sight, hindi pure kay Almighty Father ang stars, sabi ni Bildad. How much less man who is a maggot? Mas lalo na ang tao na parang mga uod. And a son of man who is a worm. Uod lang talaga. Who is a maggot, worm. Yung maggot, anak ng langaw yun, mga maggots yun. Yung worm, uod din yun. So halos same lang sila. So ang sinasabi ni Bildad, walang taong maipapanganak na mabuti. Ngayon, nagkakamali si Bildad. Dahil, alam natin, si Jesus Christ is born of a woman, and yet, He is
pure and holy. He did not commit any error or mistakes. Si Jesus Christ, nag-iisa. So mali si Bildad dahil merong tao, Son of Man, Son of God, hindi nagkasala. Si Jesus Christ yon. Kaya importante rin itong Book of Job dahil dito din describe, sinasabi na walang tao na malinis. Meron. Si Jesus Christ. At nung time ni Job, siya na yung pinaka-righteous person. Nung time niya. Job chapter 26. But Job answered and said, how have you helped him who is without power? How have you saved the arm that has no strength? How have you counseled one who has no wisdom? And how have you declared sound advice to many? Nakapagbigay ka ba ng advice sa mga tao? Nakapag-counsel ka ba? Or nakapag-share ka ba ng wisdom? To whom have you uttered words? Sino mga nakausap mo? And whose spirit came from you? Anong spirit? Saan galing yun? The dead tremble, those under the waters, and those inhabiting them. Sheol is naked before him. Sheol yung impyerno, walang may pagmamalaki. And destruction has no covering. Ibig sabihin lahat lantad kay Almighty Father. He stretches out the north over empty space. He hangs the earth on nothing. So yung mundo natin, no? Ganyan yung mundo natin. Hindi naman nakahang, di ba? Wala mang tela or tali na nakasabit yung earth. Pero nagawa ni Almighty Father yun because He is powerful. He stretches out the north over empty space. Stretches out the north, yung heavens, yun ang north, over empty space. Yun ang north, ha? Sky yun ang north. Yung heaven ang north. He binds up the water in His thick clouds. O dinidescribe yung mundo. Kung anong itsura. Yet the clouds are not broken under it. May clouds, may water. Pero hindi sila naghahalo. Verse 9, He covers the face of His throne and spreads His cloud over it. Yung kaharian ni Almighty Father nasa heaven at merong clouds over it. Dahil itong mundo, footstool lang to ni Almighty Father. He drew a circular horizon in the face of the waters. Sa mundo, may circular horizon. Sa waters, may tubig, bodies of waters to, bodies of waters. May circular horizon sa taas. At the boundary of light and darkness. The pillars of heaven tremble and are astonished at His rebuke. Sa salita ni Almighty Father, lahat takot. Even the water, sinusunod si Almighty Father. Lahat sinusunod si Almighty Father. Hindi man buhay, no? Ibig sabihin, kamay ni Almighty Father ang nag-move lahat ng mga bagay dito sa mundo just by His words. Dahil itong mundo, create ni Almighty Father by His words also. So pag sinabi ni Almighty Father na palakasin ang hangin para bumagyo, magkakabagyo. Ang explanation lang ng science ay nagkakaroon ng namumuong hangin, ganon. Pero bakit nagkakaroon ng pamumuo ng hangin?
Yun ay dahil sa utos ni Almighty Father. He stirs up the sea with His power, and by His understanding, He breaks up the storm. Bakit tumitigil ang storm? Halimbawa, sabi ni Almighty Father, magkaroon ng bagyo, magkaroon ng pamumuo ng hangin dyan. Oh, sumusunod naman ang hangin. Sa salita ni Almighty Father. Hindi buhay ang hangin, kundi yung salita ni Almighty Father, powerful, yun ang ibig sabihin. At pag ayaw na ni Almighty Father ng bagyo, napapatigil niya ang bagyo. Gaya ni Jesus Christ, napatigil niya, di ba, yung wave ng or alon ng dagat. Therefore, Jesus is also God, like the Almighty Father. May prophet bang nakagawa ng ganon? Nagagawa yun ng mga prophet dahil gusto ni Almighty Father. Pero si Jesus, will niya yun. Si Jesus mismo nagpatigil ng wave. Naintindihan natin. Noong time ng mga prophets, ang kausap ng mga prophets si Almighty Father. Ngayon, nung nga si Jesus na ay pinanganak dito sa mundo at nagsimula na siya ng kanyang ministry, nandun siya nakaupo sa barko. Natatakot yung mga apostol, malakas ang hangin. Anong sabi ni Jesus Christ? Huminto ka bagyo. Huminto ka hangin. O di ba huminto yung hangin? Sinunod si Jesus Christ. Therefore, Jesus is also God. Kaya ba yon ng mga false prophets nyo? Ng mga kaya ba yung gawin ng mga ano nyo, ng mga santo nyo? Kaya ba yung gawin ng mga religious leader ninyo dito sa mundo na nagtatag ng inyong relihiyon? Kaya ba? Hindi kaya yun. Kasi nga, mga false prophets, yung mga yun. Sino ang totoo? Si Jesus Christ. Si Almighty Father. Baliwala yung mga sinasamba ninyo na mga taong namatay na. Pag namatay na yon. Sino ang namatay at nabuhay? Si Jesus Christ. Inuulit-ulit ko. Nanggigigil ako sa mga tao, ba't ganon? Hindi nakakaintindi. Nandito naman lahat sa Bible. Hindi kayo nagbabasa ng Bible? Salita ni Almighty Father to. Kung mahal natin si Almighty Father, kahit ang hirap basahin ng Bible, kahit may nagsasabi na boring ang Bible, hindi boring ang Bible. Hindi lang naiintindihan. Wala sa puso kasi ang pagbabasa. Ngayon, kung mahal natin si Almighty Father, magbabasa tayo ng Bible. Lord, mahal kita, Lord God. Hindi ko man maintindihan ng Bible ito, ang hirap basahin. Pero dahil gusto kitang makilala, Almighty Father, gusto kitang mahanap. Kaya si Almighty Father, nire-reveal niya ang kanyang sarili through His words. Bible. By His Spirit, He adorned the heavens. His hand pierced the fleeing serpent. Sino yung fleeing serpent na yun? Yung ahas. Pag sinasabing ahas, traidor, sinungaling. Indeed, these are the mere edges of His ways. And how small a whisper we hear of Him, but the thunder of His power, who can understand? How small a whisper we hear of Him. Konti lang yung naririnig natin tungkol sa Kanya, sabi ni Job. Pero, He is powerful. Yung power ni Almighty Father. Sinong makakaintindi nun? No? Hindi natin maintindihan lang nga si Almighty Father. He is powerful. If we have faith in our Father, we will believe Him. Even if we do not understand. Yun ang faith. Job chapter 27.
Moreover, Job continued this discourse and said, As God lives, who has taken away my justice, dahil buhay si Almighty Father, who has taken away my justice, and the Almighty Father, who has made my soul bitter. Nakaranas ako ng tragedies, trials, and tribulations. As long as my breath is in me, hanggat may hininga ako, and the breath of God is in my nostrils, hanggat yung hininga ni Almighty Father nasa ilong ko, na nakakahinga ako. Bakit nga tayo nakakahinga? Nakakahinga tayo dahil si Almighty Father, hiningahan niya ang nostrils natin. Paghinga natin, magpasalamat tayo kay Almighty Father. Marami tayo may pagpapasalamat kay Almighty Father. Yung iba, kailangan na magkaganito ako para makapagpasalamat ako kay Almighty Father. Hindi na. Dahil hininga natin, o wala kang hininga, di patay ka. Hindi ka, paano na yon? Paano ka makakapag-aral? Paano mo magagawa ang gusto mo? Kaya nga, ang daming mga bagay sa mundo na dinidisregard natin. Lahat ng ito ay gawa ni Almighty Father. Pasalamat tayo sa tatay natin. As long as my breath is in me and the breath of God is in my nostrils, my lips will not speak wickedness, nor my tongue utter deceit. Kahit na bugbog sarado na si Job sa trials and tribulations, in all aspects of his life, bugbog na si Job. Ano pang sabi niya? He will not speak wickedness, nor my tongue utter deceit. Hindi ako magsisinungaling, hindi ako magsasalita ng masama. Far it be it from me that I should say, you are right. Kausap niya dito si Bildad. Hindi ko sasabihin na tama ka, Bildad, Eliphaz, Zophar. Hindi ko sabing tama kayo. Till I die, I will not put away my integrity from me. Hanggang mamatay ako. Hindi ko tatanggalin ang integridad. Hindi ako mawawala ng integrity. Ano nga yung integrity? Quality of being honest and having strong moral principles. Quality or condition of being complete or pure. The state of being whole and undivided. Moral principles that govern the conduct of a person or organization. Yun ang integrity. Moral principles. Moral values. Strong moral fibers. May mapagkakatiwalaan. State of being credible. Importante maging credible tayo. Pag nawala yung credibility natin, paano tayo mapagkakatiwalaan? A state in which the laws and rules regulating public behavior are observed. Yun ang ibig sabihin ng integrity. Hindi ako mawawala ng integrity. Sabi ni Job, I will not put away my integrity from me. Tayo ba, may integrity ba tayo? May integridad ba tayo? Importante yun. Sa buhay natin. Kasi, doon makikita kung honest tayo. Sa pakikipag-deal sa mga tao, kung may integrity tayo. Consistency in doing righteousness. My righteousness I hold fast and will not let go. Sabi nga ni Job, itong righteousness, pangahawakan ko to. Hindi ko to bibitawan yung righteousness ko. My heart shall not reproach me as long as I live. May my enemy be like the wicked, and he who rises up against me like the unrighteous. For what is hope of the hypocrite? Yung mga hypocrite, walang integrity. Pag nakaharap mo, mabuti. Pag nakatalikod, gumagawa na ng kadumihan. Yun ang mga taong hypocrite, walang integrity. Though he may gain much, if God takes away his life, will God hear his cry when trouble comes upon him? Sabi ni Job.
Maririnig ba ni Almighty Father ang iyak ng mga ipokrito ng mga tao, ng mga tao walang integridad? Pag sila ay nagkaroon ng trials and tribulations, will He delight Himself in the Almighty? Will He always call on God, yung mga ipokrito na tao? Tatawagin ba nila si Almighty Father? O ang pagtitiwalaan nila ay ang kayamanan dito sa lupa? Yung kanilang kayamanan dito sa lupa, yung bakal ng pagtitiwalaan, yung mga taong ipokrito. Doon nalalaman kung ang isang tao ay may integrity. Pag walang-wala na siya, sino ang lalapitan niya? Kanino siya iiyak? O kung ang tao, meron siyang mga wealth, pero dumadaan siya ng trials and tribulations, sino ang lalapitan niya? Ang pagtitiwalaan ba niya yung kayamanan niya o si Almighty Father? Will He delight Himself in the Almighty? Will He always call on God? I will teach you about the hand of God. What is with the Almighty I will not conceal. Surely all of you have seen it. Nakita ninyo yung gawa ni Almighty Father. Why then do you behave with complete nonsense? Kung ano ang ginawa ni Almighty Father, hindi ko itatago. Tuturuan ko kayo ng mga gawa ni Almighty Father. Pero bakit kayo umaakto ng parang walang kwentang mga tao? At yung mga actuations nyo, nonsense. This is the portion of a wicked man with God, and the heritage of oppressors received from the Almighty. If his children are multiplied, it is from the sword, and his offspring shall not be satisfied with bread. Those who survive him shall be buried in death, and their widows shall not weep. Though he heaps up silver like dust, and piles up clothing like clay. Kung ang kanyang mga anak ay dumadami, it is for the sword. Para sa paghihigante. And his offspring shall not be satisfied with bread, lalong magiging greedy. Those who survive him shall be buried in death. Mamatay, makakasurvive. Mamamatay. Ano yung buried in death? Second death yun yung eternal damnation. And their widows shall not weep. Hindi iiyak. Though he heaps up silver like dust. Kahit na mayaman siya, yung silver niya kasing dami ng alikabok. And piles up clothing like clay. He may pile it up, but the just will wear it. Pwede siyang maraming damit, marami siyang kagamitan, marami siyang mga properties. Pero sino ang makaka-benefit nun? But the just will wear it. And the innocent will divide the silver. Ito ba ay literal? Hindi ito literal. Metaphorically speaking. Yung mga wicked, ibig sabihin, wala silang makukuha dahil mapunta sila sa eternal damnation. Pero yung mga tao na nagtitiwala kay Almighty Father, they will reap the rewards from the Almighty God. Blessings upon blessings for all eternity. He builds his house like a moth, like a booth which a watchman makes. Ito ang mga wicked people. Gumagawa siya ng bahay parang moth. Ano ba yung moth? Konti lang ang buhay ng moth eh. Mabilis masira yung bahay ng moth. Like a booth which a watchman makes. Pag yung booth, temporary shelter lang, madaling masira yon. Ibig sabihin nun, hindi maganda yung pundasyon. Verse 19, the rich man will lie down,
but not be gathered up. He opens his eyes and he is no more. Saglit lang siya dito sa mundo, yung mayamang tao na wicked. Mahina ang pundasyon ng kanyang bahay. The rich man will lie down but not be gathered up. He opens his eyes and he is no more. Wala na siya agad. Terror overtake him like a flood. A tempest steals him away in the night. Metaphorically speaking to figures of speech to. Figures of speech to. May nakakaintindi kaya. Naintindihan ko sarili ko. The east wind carries him away and he is gone. It sweeps him out of his place. Ito yung mga tao walang integrity. It hurls against him and does not spare. He flees desperately from its power. Men shall clap their hands at him and shall hiss him out of his place. Yun yung mga taong walang moral fibers or integrity. Yung gumagawa ng mga wickedness. Lahat tayo dito sa mundo, may time frame tayo dito. Ang kaibahan nga lang, yung titiwala kay Almighty Father, yung may faith kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ, ay yung mga versus yung mga tao na hindi nagtitiwala kay Jesus. Ano mangyayari sa mga tao hindi nagtitiwala kay Jesus tsaka kay Almighty Father? Madaling masira ang kanilang bahay, metaphorically speaking. Pero yung mga nagtitiwala kay Jesus, strong ang kanilang foundation ng kanilang bahay. Strong ang kanilang faith. Ibig sabihin, kay Almighty Father sila. Yun ang kaibahan ng may taong integrity, may takot kay Almighty Father. At sa mga taong walang integrity, yung walang takot kay Almighty Father at gumagawa ng wickedness. So, may choice tayo ulit. Dalawa lang ang choice natin. Susundin ba natin ang utos ni Jesus Christ? Yung path that He took? Gagayahin ba natin si Jesus Christ? O gagayahin natin yung gawain ng kasamaan? Dalawa lang ang choice natin eh. Laging dalawa lang yan eh, no? Ito lang ang ginagawa. Wala naman ako sinusulat eh, gumaganyan-ganyan. Ito lang ginawa ko. Pero dito, dalawa lang ang choice natin. Ito, halimbawa, ito yung path natin. Dalawang choice natin. Dalawa ang choice natin. It's either this one or this one. Halimbawa, wicked, good. Good, wicked. Ngayon, pagdating natin sa good, may choices na naman tayo. Good, wicked. Ngayon, pag pinili mo tong good, may dalawang choices na naman. Hindi ba tapos yung ating mga choices eh? Good or wicked. Eh, nung nandito ka na, wicked ang napili mo. So, wicked ang napili mo. So, may isang na naman yan, good or wicked. Dapat good na ang mapili mo dito para mabalik ka ulit dito sa right path. No? Kasi may good or wicked na naman dyan eh. Wicked or good. Para mabalik ka dito, ito na ang piliin mo. Although iba na ang dadaanan mo, hindi na ito, dito ka kasi dumaan eh. Dito ka kasi dumaan. May nakakaintindi. Dito ka kasi dumaan, kaya humaba ngayon ang iyong lakarin. Humaba ngayon ang iyong lakarin kasi nagkamali ka ng choice dito. Na iba ngayon yung path mo. Pero dapat makabalik tayo lagi sa good. No? Halimbawa, good na pinili mo rito.
may wrong na naman dito. Ito good. Ito naman napili mo. O napalayo ka na naman. Ito kasi yung goal. Ha? Kunyari, ito yung goal. Napalayo ka na naman na napalayo. O pag napalayo ka na napalayo ka na kay Almighty Father. Kaya dapat, yung pipili natin, laging good. Paano natin mapipili yung good, yung righteousness? Kasi hindi tayo marunong, no? So, para pili natin yung righteousness lagi, good decision making, wisdom, full of wisdom, we will ask the guidance of our Father in the name of Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Naintindihan ba? Hindi mo naintindihan. Para laging good, para laging righteous, papunta kay Almighty Father dito, dito sa para papunta kay Almighty Father dito, laging dapat hihingin natin ang guidance ni Almighty Father. And we will use the name of Jesus Christ. Para makabalik tayo sa tatay natin. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Ngayon kung lagi tayong naliligaw, laging mali ang choices natin sa mundo, napalayo na tayo, napunta na tayo sa dulo ng buhay natin, eternal damnation, na konti lang ang time frame natin dito sa mundo. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo, kaya dapat laging righteousness ang piliin natin. Wise decision making, the best decision that we will make is to trust the Almighty Father. Paano natin mapatatrust the Almighty Father? Read the Bible, pray without ceasing. We will use the name of Jesus Christ when we pray to our Father through the power of the Holy Spirit, para malaman natin yung path to righteousness that Jesus took. Nakakaintindi kayo. Mama, naiintindihan mo niya sabi. Hindi rin naiintindihan ng nanay ko. Malilimutin yan. Ako na lang. Iska naiintindihan mo. Naiintindihan yung sinasabi ko. Mahirap ang buhay dito sa mundo. Kailangan natin yung itatanong lagi natin si Almighty Father. Almighty Father, yung will mo ang masunod sa buhay ko. Thy will be done on earth as it is in heaven. Not my will, Almighty Father, but your will be done. Dahil yung will ni Almighty Father, it's all for the best. It's for our own good. Dahil hindi tayo maalam pumili ng tama. Laging gusto natin sa distraction tayo napupunta eh. Kaya para mapunta tayo sa path to righteousness that Jesus took, we will give it all to our Father. Our Father, may your will be done in my life. Dahil ang goal natin sa buhay ay hindi ang sumakses dito sa mundo. Ang goal natin sa buhay ay makabalik sa tatay natin. Yun ang goal natin. Kasi yung mga tao na sumakses dito sa mundo, yung titinan lang nila yung mga wealth of this world, yung fame, and power in this world. Most of them napupunta sa kapahamakan. Hindi yun ang pinili ni Jesus. Hindi ni Jesus pinili ang power, fame, and wealth of this world. Ang pinili ni Jesus Christ to give His life so that we may live. Yun ang wise decision making ni Jesus Christ. And now, He's seated at the right hand of the Almighty Father. Jesus denied Himself. He took up His cross. He obeyed the Almighty Father. He died on the cross and rose from the dead after 3 days.
And so, if we follow Jesus' ways and deny ourselves, we must take up our cross. We will live for all eternity with Jesus, our King of Kings and Lord of Lords, and with our Almighty God, the Creator of heaven and earth. Thank you, and God loves us all so much.